ika nga ng aklat ng Ecclesiastes. May panahon para isilang, para maglaro. May panahon para mapagod at magpahinga, para magdiwang at malumbay. May panahon din para maglibing at magluksa. Napakadaling sabihin hanggang mangyari sa iyo ang isang trahedya. Anumang dunong ang iyong taglay, kahit paulit-ulit mo pang pinapayo, ang daluyong ng damdamin ay palagi pa ring mananaig sa kapatagan ng lohika. At sa ating kwento ngayon, DJ Chacha, yan ang malalaman ni Lourdes. Nasasapitin ng pinakamasaklap na kapalaran na maaring dumapo sa isang ina. Pero malalaman din natin kung ano ang naging kapalit kapag ating nilabag ang batas ng kalikasan at tayo'y pumasok sa isang kasunduan sa kadiliman. At alamin natin kung anong mangyayari sa kwentong sinulat ni Vincent Manrique. Ito na po, Nang Mabuhay ang Patay. Cute talaga ng pamangkin ko. Alam mo, Kuya Mark, mas okay sana kung dadalasan nyo ni Jepoy ang pagbisita dito sa amin para nalilibang si nanay at hindi na ako parang palaging pinagdidiskitahan. Aray ko po, Tita Karina, sakit po nun ah. Pwede po, wag yung pisngi ko. Sakit na nga po nito, kakapiga nyo eh. Ay nako, di sorry naman. Cute mo kasi, O paano, Kuya Mark? Dito na ba kayo magpapalipas ng gabi nitong si Jepoy? Hindi. Uuwi rin kami mamaya. May duty pa ako sa presinto mamayang gabi. Kung ganun, iwan mo na lang sa amin si Jepoy ngayong gabi para nasa mood si nanay. Kaso hindi pwede ka rin eh. Hinihintay ng biyanang ko si Jepoy sa kanila. Alam mo naman na simula nang mamatay ang asawa ko sa panganganak, si Jepoy lang din ang nagpapasaya sa kanila. Ay, ganun ba eh. Sayang naman. Teka, bakit ba? Ano bang agenda mo, ha? Alam mo, ikaw, kilala kita eh. Bakit? Alam ko na may binabalak ka. Ano yan? Kuya, binabalak ka agad. Sige na nga. O, eto. Ang totoo, lalabas sana kami na Olive mamayang gabi. O, masaya ka na. Kaso, ito si nanay, ayaw akong payagan. Kala yata niya, teenager pa lang ako. Naku, sabi ko na eh. At ikaw naman, hindi ka na nasanay kay nanay. Alam mo, kahit 23 ka na, akala niya bata ka pa rin. Tsaka gusto lang niya na safe ka. Kaya sundin mo na lang siya, okay? Kuya naman eh. Paano naman yung social life ko? Sige nga. Please na, tulungan mo na ako kay nanay. Hoy! Kayong dalawa! Ano pang inaatupag niyo riyan? Halina kayo rito at masamang pinag-iintay ang pagkain. Opo, Nay. Andiyan na po. O paano, Kuya? Pagpaalam mo ko, ha? Ay, nako Karina. Naririnig kita. Kahit payagan ka pa nitong kuya mo, hindi ka aalis ng gabi. Dumito ka na lang sa bahay para iwas disgrasya. Nay naman, mag-iingat naman po kami. Ay, nako anak. Hindi. Wala akong tiwala sa Olive na yon. Olive ba yon? Na kinakaibigan mo. Ay, balita ko mga adik ang mga kasama nun. Oh, ayan ang Kuya Mark mo. Pulis siya. Itanong mo kung ilang mga kababaihan ang lagi napapahamak dahil sa pagsuway sa mga magulang. Iba na ang panahon ngayon. Hindi na ligtas. Ay, sus naman tong si nanay, oh. Kaya mo na mag-enjoy si Karina, nanay. Hindi na yan bata. Ewan ko ba naman dito sa nanay nyo? Sobrang higpit. Parang hindi dumaan sa pagkadalaga. Dati nga tumatakas pa yan para lamang makipagkita sa akin. Pasaway po pala si Lola nung bata pa siya. Ay, nako. Hoy, tumigil ka ngang matandang huklubang ka. Nagtulong-tulo pa kayo mag-aama. Asya, magsingain na nga kayo at nang maharap ko naman itong aking apo na si Jepoy. Hello po. Pati sa apo ko ay sisiraan niyo pa ako, ha? Ay naman, hindi niyo na po ba talaga ako papayagan? Hindi, Karina. Pagtatalunan na naman ba natin ito, ha? Para sa ikabubuti mo ang hindi magbarkada. Iniingatan lang kita, anak. Teka, Karina! Saan ka ba pupunta? Bumalik ka nga rito! Karina!
na magmadali. Ay, kung bakit ba kasi napakatagal matulog ni nanay. Saan na ba yung bag ko? Ay, ayun. Kailangan maging maingat ako sa paglabas ng bahay para hindi ako marinig ni nanay. Ay nako, Karina. Ano ka ba? 48 years bago ka lumabas? Pinapak na ako ng mga lamok dito sa labas ng bahay niyo, oh. Tignan Sorry mo. naman, Olive. Ayaw talaga kasi ako payagan ni nanay na lumabas ng gabi. Hinintay ko pa silang makatulog. Ay, naku, ewan ko ba talaga, Olive? Parang hindi talaga magandang ideyang tumakas. Baka mamaya pagsisihan natin to. Sigurado pag-agalitan ako ni nanay. Sira, mas pagsisisihan mo kung hindi ka sasama sa akin na pumunta sa birthday ni Roel. Chance mo nang makasama siya. Ano ka ba naman, Karina? Ang hina ng loob mo. Tsaka hindi naman tayo pupunta sa abroad. Diyan lang sa kabilang bayan, no? Ang higpit talaga ni Aling Lourdes, oo. O siya na, sige na. Halika na bago pa magbagong isip ko. O, teka, saan ba tayo sasakay? Eh, itinakas ko yung kotse ni tatay. Luma na yon pero mapapakinabangan pa. Kaya tara na, dali. Excited na akong makita ang mga hot fafa sa party. Teka muna, Olive. Nakainom ka ba? Amoy alak ka na kagad eh. Okay ka lang ba? Oo, konti lang. Ano ka ba? Ayos lang ako. Halika na. Tara, let's na. Yun nga palang kwintas na binibili ko sa'yo. Dinala mo rin ba? Ibibigay ko kasi yun kay nanay para hindi niya ako pagalitan pag uwi. Oo, nandito sa bag ko. Don't worry. Grabe, ang dami nating commercial. Hindi na tayo nakaalis. Tara na! Go na! Kakainis naman. Bakit ayaw umandar? Naku, masamang senyales yata to ah. Huwag na kaya tayong umalis. Kaloka ka, Karina. Aandar to. Wait lang ha, wait lang. See? Sabi ko sa'yo eh. Tara! Go! Grabe ka naman, Olive. Ang bilis mo naman mag-drive. Baka mamaya ba-aksidente tayo niyan. Hindi yan. Akong bahala. Mas bibilisan ko pa para mas thrill. Uy, wag bagalan mo lang, Olive. Ano ba naman? May pusang itim sa kalsado. Masasagasaan mo. Teka, Iwasan Karina! mo! Bitiwan mo yung manibela! Ano ka ba? Ma-aksidente tayo! Karina, anak, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, Karina. Huwag! Huwag! Lourdes, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ay, pawis na pawis ka. Sandali at kukuha ko ng tubig. Okay lang ako. Salamat naman at isa lang palang masamang panaginip. Eh, ano ba na panaginipan mo, ha? Sa panaginip ko kasi, nagpapaalam sa akin si Karina. Naaakyat na raw siya sa langit. At hindi na muling babalik pa. Akala ko ay totoo yun. Ay, naku, Lourdes. Masyado ka kasi nagiging mahigpit sa anak mo, kaya hanggang sa panaginip ay yun ang nakikita mo. Naisip mo lang ang naging pagtatalo nyo kanina nung ayaw mo pa rin siyang payagang dumalo sa birthday. Ruben, Oh, bata pa lang yun ay sakitin na. Para kang may alagang babasaging kristal. Nakalimutan mo na ba? Noong pinayagan natin siya magtrabaho sa Maynila, sinundan siya ng mga adik at muntik nang mapatay. Mabuti na lamang at may sumaklolo sa kanya. pwede naman mag-ingat, Lourdes. Paanong hindi ko iingatan ang anak mo? Lapitin siya ng disgrasya. Kaya nangako na ako sa sarili ko na pag-iingatan ko siya. Kayo lang itong laging kumukontra sa akin eh. Oo, siya, sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Kumalma ka na at inumin mo itong tubig. Tapos ay, buti pa, bumalik na tayo sa pagtulog. Madaling araw pa lamang. Ay. Oh, yan. Oh, ano nangyari? Bakit nabasag yung baso?
Nabitiwan mo ba, Lourdes? Hindi ko alam. Iniligay ko lang ang baso dito tapos bigla na lang bumagsak na parang may masamang pakahulugan. O Diyos ko, iba talaga ang kutob ko. Sandali, Lourdes! Saan ka pupunta? Madaling araw pa lamang. Abay, ano ba nangyayari sa taong yun? Ruben! Wala sa kwarto niya si Karina! Wala roon ang anak mo! Wala si Karina! Lourdes, maupo ka nga rito. Hindi ang parito ka dyan. Nahihilo na ako sa'yo. Ruben, hindi nga ako mapapakali hanggat hindi pa umuwi na buhay ang anak mo. Umupo ka nga rito. Ano ba naman yung si Karina? Sinabi ko nang ayaw kong kasama niya si Olive at ang grupo ng babaeng yon. Ikaw naman kasi Ruben at si Mark. Napaka-konsentidor ninyong dalawa. Ayan, lumakas tuloy ang loob ng batang yon na suwayin at takasan tayo. Tay! Oh, Mark, anak. Ang aga-aga pa napasugod ka rito. Nasaan ang apo ko? Kasama mo ba? Hindi ho, tay. Hindi ko kasama si Jepoy. Nasa biyanan ko. Naka-duty ako ngayon. Ay nako Mark, tamang-tama lang ang dating mo. Yung kapatid mong si Karina, ang tigas ng ulo. Tumakas kagabi. Hanggang ngayon hindi pa umuwi ang kapatid mo. Hindi ko na siya hihintayin pa dito. Halika na, samahan mo ako sa bahay ng Olive na yon na nagyaya sa kanya kagabi. Halika na, bilisan mo! Teka lang, Nay. May sasabihin po ako sa inyo ni tatay. Huh? Huwag po sana kayong mabibigla. Sa biyahe na lang tayo mag-usap, Mark. Ipagmaneho mo muna ako at iba talaga ang kutob ko ngayon. Nay. Mark, umalis na tayo! Halika Ay, na! naku, Lourdes. Patapusin mo muna ang sasabihin niyang anak mo. Ano ba yung sasabihin mo, Mark? Tay, Nay. May aksidente po sa highway kanina. Oh, Bumangga po yung kotse sa puno bago nahulog sa sapa. 2 babae po yung sakay nun. At yung isa pong hindi na umabot sa ospital. Si Karina po. ano? Ano ka mo? Totoo ba yan, ha, Mark? Ay, Diyos Mark! ko! Hindi po agad ako nakaresponde dahil may nakawan sa bayan eh. Ngayon ko lang po napuntahan yung aksidente yan. Mark, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi magandang biro yan. Halika na at pupuntahan pa natin ang kapatid mo. Susunduin natin siya at iuuwi natin dito ng maayos. Halika na! Halika Ay, tama na Ano ay. ka? Ay, wala na po si Karina. Nakita mismo na mga mata ko na eh. Kahit ako hindi ko matanggap na eh. Ay, wala na po si Karina. Salamat sa pagbisita mo sa amin, Maring Rosalina. Sigurado akong makakatulong kay Lourdes ang makausap ang isang kaibigan na katulad mo. Ay, nako. Paring Ruben, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang bunso ninyo. Abay, napakabata pa niya. Siguradong halos gumuho ang mundo ninyo, lalo na si Kumaring Lourdes. Oo, tama ka, Mare. 7 araw nang nakalipas mula nang mawala sa amin si Karina. At 2 araw na siyang naililibing. Pero hindi pa rin lumalabas ng silid niya si Lourdes. Hindi makausap, ni ayaw man lamang kumain. Ako man ay nabigla sa nangyari. Mahal na mahal namin ang batang yun. Kaya talagang hindi namin alam kung paano pa magpapatuloy. Ako nga nilalakasan ko na lamang ang aking loob para sa pamilya ko.
Pasensya ka na rin, kumpare, at hindi ako nakapunta sa burol at libing. Kailan ko lang sinabalitaan Simula kasi nang lumipat na kami ng lugar na matitirhan hindi na ako masyadong nakabalita dito sa lugar natin. Ayos lang yun, Mare. Ang mahalaga narito ka na. Teka, narito si Lourdes sa kwarto. Halika at puntahan natin. Lourdes, narito si Maring Rosalina. Maring Lourdes, mag-usap nga tayo. Alam mo na naiintindihan kita. Nawalan din ako ng anak dati, hindi ba? Alam ko kung anong sakit ang nararamdaman mo ngayon. Rosalina, iiwan na muna kita, ha? Oh, siya, sige. Salamat. Pasensya na. Ayoko muna ng kausap ngayon. Ayoko munang may makakita kung gaano ako kamiserable sa pag-iwan sa akin ng anak ko. Wala na ang anak ko. Wala na ang anak kong si Karina. Maring Lourdes, alam ko na gusto mo pang makasama si Karina at makausap kahit isang beses pa. Ganyan din naman ako nung nawala si Tutoy. Sasabihin ko sa'yo, may sikretong paraan ng pamilya ko. Matutulungan kita. Pangako, maririnig mo ulit ang tinig ni Karina. Talaga, Mari? Makakausap mo siyang muli, oo. Karina, anak. Anong gagawin ko ngayong wala ka na? Pasensya ka na, anak. Hindi kita natulungan. Oh, Diyos ko. Bakit kailangang mangyari ito sa anak ko? Bakit kailangan kunin ninyo ang bunso ko? Napakabata niya pa. Anak, sana hindi na tayo nagtalo noong araw na yun. Sana sinunod mo na lamang ako, anak. Hindi sana nangyari ito. Kasama ka pa sana namin ngayon, Karina. Napakasakit, anak. Ang sakit-sakit na nangyaring ito. Maring Lourdes. Karina. Mare, sabi ko sa'yo, hindi ba matutulungan kita? Mag-usap tayo, makipag-usap ka muna sa akin. Kaibigan mo ako at narito ako para makinig sa'yo. Huwag mong sarilinin ang nararamdaman mo. Maring Rosalina, wala na ang bunso ko. Kinuha na siya sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Naiintindihan kita at maniwala ka sa akin na hindi mo ito kasalanan. Sige lang. Yumakap ka sa akin at umiyak ka lang. Hindi mo kailangang harapin ng mag-isang kalungkutan, Lourdes. Wala na si Karina, Mare. Wala na siya. Sana ako na lang ang nawala. Napakarami pang pangarap ng anak ko. Sana binantayan ko pa siyang mabuti. Sana hindi siya na-aksidente. Lourdes. Hindi siya Lourdes. nawala. Lourdes, Hindi siya umilang ka. namatay. Hindi mo yung kasalanan. Naglilingkod ka sa simbahan at ano mong mangyayari ang dapat mangyari. May dahilan ng Diyos. At may kanya-kanya tayong kandila sa langit. Kapag nawala na ang liwanag nun, ibig sabihin ay panahon na para makasama natin ang Diyos. Alam ko, Mare. Pero sobrang hirap tanggapin ang nangyari.
Yung huling araw niya sa mundo. Nagkasagutan pa kami ng anak ko. Ni hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Ni hindi ko nasabi kung gaano ko siya kamahal. Tama na, huminahon ka na, Lourdes. Huminahon ka, Lourdes. Makinig ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, may lihim na pamamaraan ng pamilya ko. Handa ko yung ipahiram sa'yo para makausap mo ulit ang anak mo si Karina. Nagawa ko ito nung pumanaw ang anak kong si Totoy at alam kong makakatulong din ito sa'yo. Totoo ba ang sinasabi mo, Mare? Oo. Maririnig kong muli ang tinig ng aking anak na si Karina. At makakausap mo rin siya. Gusto kong gawin yan. Mare, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, Mare. Basta, ito ay dapat manatiling sikreto lang sa pagitan nating dalawa, Lourdes. Oo. Sa ikasyam na araw ng pagkawala ni Karina, magkita tayo sa pasukan ng sementeryo na pinaglibingan ninyo sa kanya. Doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Mare, lahat ay gagawin ko para makausap kong muli ang anak kong si Karina. Mabuti kung ganun, Lourdes. Basta't magkita tayo sa araw na yon pagkagat ng dilim. Hihintayin kita. Mabuti at kahit umuulan ay dumating ka, Maring Rosalina. Abay, para sa'yo, darating talaga ako kung ito lang ang tanging paraan para kahit papano ay umayos ang pakiramdam mo. Ang tanong ko lang, Lourdes, desidido ka na ba talaga? Wala ka ba talagang ibang pinagsabihan? Kaya mo ba talaga itong gawin ng mag-isa? Oo, Mare. Wala akong ibang pinagsabihan kahit si Ruben. Gagawin ko talaga ito kahit bumagyo pa ngayong gabi. Ay siya, sige, mabuti. Heto, tanggapin mo ito. Ano ba itong maliit na boteng inilagay mo sa mga kamay ko? Iyan ang sinasabi ko sa iyong lihim na pamamaraan ng pamilya ko. Minana ko pa yan sa kanununuan ng lolo ko at epektibo talaga ito. Mare, ano bang meron dito sa boteng ito? Nilalaman ng boteng yan ang isinumpang langis na may kakayahang magbukas sa pintuan ng langit at impyerno, Lourdes. Ipatak mo ang likidong iyan sa ibabaw ng puntod ng anak mo ng 3 beses. Pagkatapos ay 3 beses mo ring basahin ang dasal sa likuran ng lalagyan. Makakausap ko na ba si Karina pagkatapos kong gawin yon? Basta't pagkatapos mong basahin ang dasal ay ipikit mo ang iyong mga mata. At pakatandaan mo, kahit anong mangyari ay huwag kang didilat hanggang sa tumahimik ang buong paligid. Tandaan mong mabuti huwag na huwag kang didilat. Oo, Mare. Pangako, hindi ko imumulat ang mga mata ko. Ay mabuti nang maliwanag, Lourdes. Ngayon pumunta ka na sa puntod ni Karina. Oo, Mare. Ngayong narito na ako sa harapan ng puntod mong anak. Lalo namang lumakas ang ulan. Karina, anak, pakiusap. Hayaan mo makausap kita. Miss na kita, anak. At ito na lang ang tangi kong magagawa. Maliban sa haplusin ng iyong lapid na ng tulad nito. Ang kawawa kong anak. Magsisimula na ako. Ito, ang bote ng isinumpang langis. Ipapatak ko na ito ng 3 beses sa ibabaw ng puntod ng aking anak. At ngayon naman, ay babasahin ko itong nakasulat na dasal ng 3 beses din. Gagamit na lang ako ng ilaw para mabasa ko ito. Cadaver vivificavit transient ab altero vitae
cadaver vivificavit transient ab altero vitae. Cadaver vivificavit transienti ab altero vitae. Ang isang bangkay ay mabubuhay muli sa pamamagitan ng paglipat mula sa isang ibang buhay. Ang isang bangkay ay mabubuhay muli sa pamamagitan ng paglipat mula sa isang ibang buhay. Ang isang bangkay ay mabubuhay muli sa pamamagitan ng paglipat mula sa isang ibang buhay. Ano yun? May ibang tao ba dito? Teka, kailangan ko nga palang ipikit ang mga mata ko. At hindi dapat ako lumilat kahit anong mangyari. Oh, Diyos ko. Anong nangyayari? Napakalakas ng hangin. Halos tangangin ang payong na dala ko. Nakakatakot ang kulog at kitna. Pati na rin ang mga boses na naririnig ko. Nakakikilabot. Karina, anak. Pakiusap. Kausapin mo ko. Nay, ikaw po ba yan? Nay, ang dilim po dito. Diyos ko. Anak, Karina. Ikaw nga. Boses mo nga yan, anak. Salamat. Salamat at makakausap kitang muli kahit sandali. Anak, miss na kita. Miss ko na rin po kayo. Si tatay, si Kuya Mark, si Jepoy po. Anak, pasensya ka na kung nasigawan kita. At patawarin mo sana ako. Kasalanan ko kung bakit hindi ka na namin kasama ngayon. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Nay, wala po kayong kasalanan. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ko po kayo ni tatay. Mahal na mahal din kita, anak. Pwede bang bumalik ka na sa amin? Kung maibabalik ko lang ang panahon, babantayan kita at hindi kita hayaang umalis ng gabingan. Hindi kita pamayaan, anak. Nay, aalis na po ko. Kailangan ko na pong bumalik. Huwag, anak! Huwag muna! Pwede bang makausap pa kita? Pwede bang dito ka na lang muna, Karina? Anak! Nandiyan ka pa ba? Gusto kitang makita, anak. Gusto kitang makita. Wala na akong pakialam. Igitilat ko na ang mga mata ko dahil gusto kong makita ang anak ko kahit sa huling pagkakataon na lang. Karina! Anak! Nasaan ka? Kausapin mo ako, anak. Magpakita ka! Sino kang demonyo ka? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Karina? May lakas ng loob kang tingnan ako. Karina! Sisisihan mo ito. Sisisihan mo! Nasaan ako? Bakit napakasakit ang ulo ko? Ay, mabuti at nagising ka na. Kagabi ay Aray ko. natagpuan kitang walang malay sa likod bahay. Basang-basa ka sa ulan. Ano bang kahibangan ang ginagawa mo? Kung ganyan ka ng ganyan, tingin mo ba'y matatahimik ang kaluluwa ng anak mo? Ano ka mo, Ruben?
Sa likod bahay mo ko natagpuan. Oo. Malamang si Karina ang nagdala sa akin doon. Maniwala ka sa akin, Ruben. Sino ka mo? Si Karina? Oo. Abay, Lourdes, patay na si Karina. Patay na ang anak natin. Ano bang kalokohan niya sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ruben, hindi ako nasisiraan ng Ay, bait. nako. Kagabi umalis ako. Pumunta ako sa sementeryo at nakausap ko si Karina doon. At nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko siya sa harapan ko, Ruben. Nakatayo siya at nakatingin sa akin. Buhay ang anak mo, Ruben. Buhay ang anak natin. Bumalik sa atin ang anak natin. Bumalik siya sa atin. Lourdes, alam kong Bumalik si napakasakit at Karina. napakahirap tanggapin. Pero si Karina, wala na siya. Patay na ang anak natin. Alam mo yan. Kung may nakakausap ka man o nakikita na parang siya, ay hindi siya yon. Pakiusap, tumigil ka na, Lourdes. Ano ka ba? Tingin mo ba nababaliw ako? Alam ko kung anong sinasabi ko. Alam ko! Lourdes, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Lourdes! Hindi ko na alam kung saan ako pupunta nang hindi ako nakikita ni Ruben. Bakit ayaw niyang maniwala sa akin na nakausap ko at nakita ko ang anak naming si Karina? Sa bagay, wala talaga akong dapat na pagsabihan ng mga nangyari. Ay, kinakabahan nga ako sa pwedeng mangyari dahil sinuway ko ang sinabi ni Kumaring Rosalina na huwag kong ididilat ang mga mata ko kahit anong mangyari. Pero hindi ko natiis. Sino yan? May tao ba dyan? Sino yung nagtatatakbo? Bumukas ang pinto sa kwarto ni Karina. Anak! Anak, Karina, ikaw ba yan? Papasok ako, anak, sa kwarto mo, ha? Kung nandyan ka, magpakita ka sa akin, anak. Nag-iba ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, nandito lamang ang anak ko sa tabi ko. Anak! Karina! Kung narito ka, magpakita ka sa akin. Gustong gusto kitang makita at makausap, anak. Anak ko! Nay, Karina, ikaw ba yung nasa dilim, anak ko? Anak? Nay, ako nga po ito. Diyos ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit mo ako bumalik dito? Karina, ikaw nga, anak. Ikaw nga. Nagbalik ka. Dininig ng langit ang pagsusumamo ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na importante yun, anak. Ang mahalaga, nandito ka na at magkakasama na tayong muli. Dad, aalis ka na po ba? Oo, Jepoy. Kailangan ko nang bumalik sa istasyon eh. Dadalawa lang kasi kaming pulis ngayon doon. Ay, bakit ba? May kailangan ka pa ba? Dad, pwede po ba na sumama na lang po ako sa'yo? O kaya iwan mo na lang po ako sa bahay ng isang lola ko? Bakit naman? Ayaw mo na ba dito sa bahay ng Lola Lourdes mo? Natatakot po kasi ako kasi lagi may sumisit-sit sa akin dun sa tapat ng kwarto ni Tita Karina. Di po ba nasa heaven na po siya? Baka nagkamali ka lang ng pagkakarinig. Baka sa likod bahay nang galing yung sit-sit. Hindi po, Dad. Doon po talaga. Maniwala po kayo.
Tsaka nakakita din nga po ako doon ng anino kanina eh. Saka po lagi pumapasok doon si Lola Lourdes. May dinadalan po siya ng pagkain tapos may kinakausap pa po siya. O kayo mag-ama dyan, ano bang pinagdidiskusyon ninyo at parang sobrang seryoso? May takot pa sa mukha nitong gwapo kong apo. Tay, ayaw kasi ni Jepoy na magpalipas ng gabi dito eh. Natatakot daw siya sa kwarto ni Karina. May sumisit-sit daw at nakikita din niya si Nani na nagdadala ng pagkain doon at may kausap. Ay, naku, Jepoy. Ganun talaga kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Inaalayan pa rin natin ng pagkain at maaari pa rin silang kausapin. Dahil nawala lang naman sila dito sa ating mundo. Pero sa puso natin, nananatili silang buhay. Kaya lang po, Lolo Ruben, di po ba pagpatay na hindi na nakakasagot? Kasi narinig ko po yung boses ni Tita Karina. Kausap niya po si Lola Lourdes doon po sa kwarto. Tsaka sigurado po ko. Diyos ko, hindi ko akalain na bibigyan pa ako ng ikalawang pagkakataon na makasama muli ang aking anak na si Karina. Sobrang saya ko sa pagbabalik niya. Lahat ng lungkot at paghihinagpis ko ay bigla na lang naglaho. Dahil nandito na muli ang anak ko. Karina, anak? Ikaw ba yung umiiyak? Ikaw ba, anak? Anong problema? Bakit ka umiiyak, anak? May problema ba? Nay, bakit niyo po ginagawa sa akin to? Bakit niyo pa po ako pinabalik dito? Bakit, anak? Hindi ka ba natutuwa? Nakasama mo na ulit kami? Ano bang problema? Ano ba ang hindi mo nagustuhan? Anong problema? Ikaw ang problema? Anak, Ano naawa sa akin? Hindi mo ba nakikita? Nabubuhay na lang ako sa isipan mo. anak, Kasama mo ako pero unti-unti nang nahagdos ang bawat parte ng katawan ko dahil sa kagagawan mo. Dahil sa'yo, pareho tayong masusunog sa impyerno. hindi, anak. Lourdes, Anak! gumising ka! Anak! Gising! Panaginip. Panaginip lang pala. Oh, Diyos ko, Ruben. Napanaginipan ko na nagagalit sa akin ang anak mo si Karina dahil ayaw niyang bumalik dito. Pero dahil hindi ko sinunod ang bilin sa akin na huwag idilat ang mga mata ko, kaya nabuhay siya ulit. Lolo Ruben, sabi ko po sa inyo, nandito po si Tita Karina. Narinig ko po sila na nag-uusap ni Lola. Lourdes, ano ka ba naman? Kung ano-ano sinasabi mo. Natatakot itong apo natin. Niyayaw na nga niyang manatili pa dito sa bahay natin. Pinilit ko lamang siya. Hindi ko naman kayo gustong takutin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi kita gustong takutin, apo ko, Jepoy. Halika dito sa tabi ng Lola. Pasensya na, apo. Pasensya na. Ayoko po, Lola Lourdes. Baka mamaya lapitan din po ako ni Tita Karina. Patay na po siya. At ang mga patay po, nasa heaven. Wala po dito sa bahay. Lourdes, bukas na bukas din ay sasamahan ka namin ni Mark sa doktor. Napag-usapan na namin ito kanina. Hindi kami papayag na pati ikaw ay mawala sa amin. Jepoy, halika na. Sa kwarto ng Daddy Mark mo na lang tayo matulog. Sige po, Lolo. Huwag niyo po ako iwan, ah. Siyempre, hindi kita iiwan, apo. Pagod lamang ang lola mo, kaya hayaan natin siya magpahinga. Ruben, hindi ako nababaliw. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka sa akin!
Karina, anak. Nagdala ko ng pagkain. Baka nagugutom ka na. Nasaan ka ba, anak? Magpakita ka sa akin. Ano pa bang gusto mong kainin, ha? Tinabingan ko na ng mga itim na tela ang buong kwarto mo para kahit umaga ay madilim pa rin tulad ng gusto mo, anak. Karina? Nay, ayoko po ng ganitong pagkain. Huh? Nagugutom ako pero ayoko nito. Anong gusto mo? Gusto mo ba ng paborito mong gulay? Sige, at ibibili ko ng kahit anong gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na magpapakita ka sa tatay mo at sa Kuya Mark mo, anak. Nay, tingnan niyo naman yung itsura ko. Nakakausap mo lang ako pero isa pa rin akong bangkay. Unti-unti na ako naaagnas. At sa tuwing lalakad ako, tumutunog ang mga buto ko na parang mapuputol na ang mga ito. Karina, Ayoko makita nila akong ganito. Ayoko rin na mas matakot pa sa akin si Jepoy. Mahal na mahal ko yung pamangkin ko, Nay. pero pag hindi ka nila nakita, aakalain nilang nababaliw na ako, anak. Kanina nga lang gusto nila akong ipatingin sa isang psychiatrist. Hindi lang ako pumayag. Lourdes! Nariyan ka ba? Lumabas ka muna rito at may mga nagbigay ng pagkain sa atin. Oo! Andyan na! Sandali lang! Anak, nariyan ang tatay mo. Tatawagin ko ba siya? Huwag na po, Nay. Pakiusap, ayoko po. Kanino galing ang mga pagkain ito? Napakarami namang mga bigas, gulay at mga kakanin. Pinadala yan dito ng mga magulang ni Olive. May ipinadala din silang sobre, tulad nung nakaburol pa si Karina dito. Ano? Galing sa pamilya ng babaeng yun? Pwes, ayoko ng mga yan. Ruben, isoli mo yan. Tuwing naiisip ko na nabuhay sa aksidente na yon si Olive at ang anak ko ang namatay, galit ang nararamdaman ko! Hindi Galit! naman ginusto ng batang yun na maaksidente sila ni Karina. Walang may gusto sa nangyari, Lourdes. Kung Ano ganon, ka ba naman? bakit ang anak ko ang namatay? Bakit hindi ang Olive na yon? Sa investigasyon noon, lango sa alak ang babaeng yon, kaya sila na aksidente ng anak mo. Binalaan ko na kasi si Karina na hindi magandang kaibigan yung Olive na yon. Pero hindi siya nakinig sa akin. Lourdes, tama na. Lourdes, huminahon ka. Ha? Ano yung ingay na yon? Alam kong si Karina yun. Nagagalit siguro siya sa inaasal ko. Nay, tay, mano ho. Napadaan lang ho ako. May imbestigahan ho kasi kami dito sa kabilang sitio eh. Bakit, Mark? Ano ba ang nangyari? Talamak na naman bang nakawan ng mga hayop doon? Ay, nako. Oo, tay. Mas grabe po ang nangyari ngayon. Ilang baka po kasi ang natagpo ang patay. Nawawala po yung mga lamang loob. Parang nilapan ng kung anong mabangis na hayop. Pati mga kambing po sa mga kalapit na bahay, hindi nakaligtas. Ay, Jesus Mariosep. Sino naman kaya ang walang pusong gumawa noon? Mag-iingat ka, anak, sa pag-iimbestiga mo, ha? Oo, tay. Ang mabuti pa, lagi nyo na lang isasara lahat ng pinto at bintana dito sa bahay. Umaga man ho o gabi na. Sige, alis na ho ako. Ay, sige, anak, mag-iingat ka. Ay, nako. Saan naman nagpunta si Lourdes? Kanina ay narito lamang siya.
Diyos ko. Napakaraming dugo dito sa kusina. Nagkalat sa sahig at papunta sa kwarto ni Karina. O Diyos ko, huwag naman sana. Huwag naman sana. Karina? Anak, nasan ka? Nay! Diyos ko po. Anong nangyari sa iyo, anak? Bakit puro dugo ka? Huwag mong sabihin, ikaw ang pumapatay ng mga baka sa kabilang sityo. Karina, bakit mo yung ginawa, anak? Nay, nagugutom po kasi ako eh. Tuluyan akong maaagnas at malulusaw kapag hindi po ako kumain. At kapag nangyari yun, hindi na tayo magkakasama. Ayaw mo nang ganun, di ba? Ayoko, anak. Ayoko. Pero sana naman hindi ganitong kumakain ka na parang hindi ka isang tao. Nay, tingnan niyo po ako. Tingnan niyo po itong balat ko. Dahil sa kinain ko, nawawala mga naagnas kong balat. Bumabalik ang katawan ko sa dati, Nay. Kailangan ko pa pong kumain. Kailangan ko pang kumain ng mga sariwang karne. Tutulungan niyo po ako, hindi ba? Oo, anak. Oo. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Gagawin ko ang lahat, anak. Nay! Mark? Ano po itong dala niyong bayong? Tulungan ko na po kayo. Anong ginagawa mo rito, anak? Dito ka na ba na destino? Dito sa palengke? Napadaan lang ho ako at nakita ko kayo. Ay, grabe, bigat naman ng mga to. Mga karne ho ito, hindi ba? Oo, mga karne. Paano mo namang nalaman? Nasabi po sa akin ng kaibigan ko nagtatrabaho sa katayan ng baboy. Naging suki ka ng araw ho doon eh. At talaga mga bagong kate, mga kinukuha nyo. Teka, saan nyo ba yung dinadala? Ha? Nako, pa-order ito ng tita Rosalina mo. Ang tatay mo nga ang nagbubuhat nito, kaso naimbitahan sa sabong ng isang kumpare niya. Maaga pa lang ay umalis na rin. Si Tita Rosalina ho ba nandito na ulit sa lugar natin? Akala ko lumipat na sila ng tirahan. Hello sir! Oo. Oh, papunta na kami doon. May mas naunang grupo ang pumunta para sa mas maagang pagresponde. Sige ho. Nay, hatid ko na ho kayo sa atin bago ako magpunta sa site namin. Ay nako, hindi na anak. Ayan ang tricycle ni Mang Ben. Mauna ka na at busy ka yata masyado ngayon. Sige na. Oo, Nay. Sinabi niya pa. Habang tumatagal, mas dumarami ang napepeste nung walang yan na pumapatay ng mga alagang hayop. Ngayon nga ho, may ilang pagpatay na rin ng mga tao eh. Kaya ngayon, iniimbestigahan namin kung nauugnay ba ito doon sa pumapatay sa mga hayop. Diyos ko po, hindi naman siguro ako susuwayan ni Karina sa mga ibinilin ko sa kanya. Karina, anak, eto na ang mga karinang baboy. Bagong katay ang mga ito. Mainit-init pa ang mga lamang loob, pati na ang dugo. Kainin mo na agad ang mga ito, anak. Sige. Ayoko na ng mga ganyan, Nay. Walang natutulong sa pagbabalik ng katawan ko sa dati. Kapag ganito ng ganito, hindi na tayo magkakasama ng matagal at normal katulad noon. Oo nga. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang lumabas dito para pumatay at kumain ng kung ano-ano. Anak, mapanganib para sa'yo. Mainit ang mga mata ng taong bayan at ng pulisya sa pumipesta dito sa lugar natin. Aling Lourdes? Aling Lourdes! Oo! Nariyan po ba kayo? May tao po ba dito? Mukhang may tumatawag mula sa labas ng bahay. Sandali lang at titignan ko kung sino yan, anak. Aling Lourdes! Nariyan po ba kayo? Kausapin niyo naman po ako. Sabi na nga ba't pamilyar sa akin ang boses na yon?
Anong ginagawa dito ni Olive? Napakakapal naman ng mukha niya para pumunta pa dito. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Karina. Siya na lang sanang namatay. Anong ginagawa mo ditong babae ka? Alam mo na hindi ka welcome dito. Alam ko naman po yun, Aling Lourdes. Pero kinapalan ko na po ang mukha ko na pumunta para personal na humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko naman po gusto na maaksidente kami ni... Tama na! Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin mo. Umalis ka na dito, Olive. Umalis ka na! Sandali lang naman po, Aling Lourdes. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo ito, oh. Ano yung maliit na kahon na yan? Pwede po ba akong pumasok sandali para makausap ko na rin po kayo? Napanaginipan ko po kasi si Karina at may pinasasabi siya sa inyo. Sige, pumasok ka. Aling Lourdes, kwintas po ang laman ng box na yan. Napanalunan ko po yan sa raffle, pero pilit na binibili sa akin ni Karina para po ibigay sa inyo noon. Kaya, para po sa inyo talaga yan eh. Maalalahanin talaga ang bunso ko yun. Mahal na mahal po niya kayo, Aling Lourdes. Lagi niya pong sinasabi sa akin yun dati. Alam ko po na huli na pero patawarin niyo po sana ako sa nangyari. Sa panaginip ko po, ayaw ni Karina na pumunta ako dito sa inyo. Pero gusto kong pumunta para humingi po ng tawad. Sana si Karina na lang ang nabuhay. Patawad po, Aling Lourdes. Patawad. Nangyari na ang nangyari. Hayaan mo na. At magkakasama naman tayo ulit. Malapit na yun. Po? Ano pong ibig ninyong sabihin, Aling Lourdes? Oh, Mark. Bakit? Si Jepoy? Nasaan ba kayo? Siya sige. Aabangan ko na lamang ang aking apo. Lalabas na ako. Olive, mabuti pang umuwi ka na muna. Kailangan ko kasing abangan si Jepoy sa kalsada at idadaan lang ng tatay niya. Aalis na ako. Ang weird talaga ni Aling Lourdes. Kahit kailan hindi ko talaga siya nagustuhan. Ang sungit-sungit niya kasi. Sus, akala ko pa naman, nagluluksa siya sa pagkawala ni Karina. Pero parang hindi naman siya affected. Ay, kung hindi kami na-aksidente nung gabing yun, 3 kabarkada kong naghihintay sa alindog ni Karina. Kaso, ayun nga, namatay siya. Kaya ibang langit ang napuntahan niya. Hindi yung nagpapatirik ng mga mata. Sabi nga ng daddy ko, wag na wag daw akong pupunta pa rito. Pero eto, at tumakas nga lang ako, ine-expect ko lang talagang makakita ng madramang tagpo. Bigo. Makaalis na nga rito? Ano ba yun? Sino yun? May tao ba riyan? Kanino kayang anino yung nakita ko? Imposible naman kay Aling Lourdes yun. Nakita ko siyang lumabas ng bahay. Nauna siyang umalis sa akin. Olive, sino yan? Boses ni Karina yun. Ang Diyos ko, makaalis na nga dito. At minumulto pa yata ako ni Karina. Oh my God. Sino nagsara ng pinto? Ayaw mabuksan. Ayaw talaga.
Olive. Karina, please, huwag mo akong takutin. I'm sorry. Hindi ko gusto na maaksidente tayo. Please, Karina, huwag. Olive, dati nandito ka na. Nagugutom na ako eh. Kaninong boses yun? Kay Karina ba talaga yun? My God! Nagtatayuan ang mga balahibo ko. Teka, sino yung nakatayo sa may pintuan? Ah! Hindi ako makagalaw. Anong nangyayari sa akin? Karina! Oh my God! Hindi! Isa kang halimaw! Huwag kang lalapit! Wag! Day, pasensya na at ngayon lang kami nakarating ha. Naharang pa kasi ako ni Kapitan sa may barangay hall eh. Okay lang, Mark. O paano? Babalik na kami sa bahay ni Jepoy at hindi ko nga naisara ang pinto sa pagmamadaling pumunta dito. Sige hunay. O paano, Jepoy? Maging good boy, ha? Opo, Daddy. Bye po, ingat po kayo. Halika na, Apo. Maglaro ka na lang muna sa bahay, ha? Habang naghahanda ako ng tanghalian natin. Opo, Lola. Lola, ano po to? Ang dami pong dago sa sahig. Oh, Diyos ko. Oo nga. Ang daming dugo at nagkalat hanggang sa... Si Olive. Huwag naman sana. Jepoy, halika. Pumunta muna tayo sa kusina. Huwag kang aalis doon hanggat hindi ako bumabalik, ha? Lilinisin lang ng Lola ang mga dugo. Dugo yan ang binili kong mga karin ng baboy sa palengke kanina. Huwag kang lalabas ng bahay, Apo, ha? Sandali lang ako. Opo, Lola. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Huwag naman sana. Pupunta ako sa kwarto ni Karina para alamin kung tama ang kutob ko. Oh, Diyos ko. Karina, anong ginagawa mo? Si Olive ba yung nakahiga na yan? Bakit mo ito nagawa, anak? Nahitin mo mga balat ko. Sa pagkain ko ng tao, halos bumalik na ako sa dati. Hindi na ako parang isang bangkay na naaagnas. Ang sarap ng karne ng tao. Anak! Ang sarap-sarap. Braso niya. Ubusin ko ang braso niya. Diyos ko, anong klaseng halimaw ang binuhay ko? O Diyos ko, hindi talaga ako makapaniwalang aabot sa ganito. Nakararamdam na ako ng takot tuwing papasok ako sa kwarto ni Karina. Simula nang makita ko siyang nilalapang katawan ni Olive, 5 araw na ang nakakaraan. Lourdes, naririnig mo ba ako? Kanina pa kita kinakausap. Nakatulala ka na naman dyan. Ano ang sinasabi mo, Ruben? Pasensya ka na, ha? At iniisip ko kasi kung anong ulam ang masarap na hapunan. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ko, linisin mo mabuti ang gawing kwarto sa kanan. Medyo umaamoy. Siguro'y may namatay na daga dyan. Kahit anong linis ang gawin ko sa silid ni Karina, hindi pa rin nawawala ang amoy.
Ano kaya pwede kong gawin? Mabubuko na kami ni Ruben. Lourdes, naririnig mo ba ako? Oo, naririnig ko. Si Jepoy, hindi mo na siya pwedeng pumunta doon sa kwarto ni Karina. Maglilinis muna ako. Sabihin mo kay Mark, ha? Sige, sasabihin ko. Busy si Mark ngayon eh. Madami silang hawak na kaso. Hindi lang ang mga hayop ang pinapatay dito sa lugar natin, pati na rin mga tao. Yun ngang kaibigan ni Karina na si Olive. Balita ko nawawala daw. Si Olive? Ano na raw ang lead? May balita na ba si Mark at ang mga pulis? Wala pang araw at ang sabi ng mga magulang niya, naglayas pala si Olive sa bahay nila. Magtatatlong linggo na kaya hindi matrace ang mga lugar na pinupuntahan niya. Mag-iingat na lang din tayo kung may killer ngang gumagala dito sa atin. Hindi ako titigil sa pagbili ng mga bagong katay na karne ng baboy. Hanggang yun na lang ang kainin ni Karina. Hindi ako papayag na makapanakit pa siya ng tao. Lourdes! Ay, sabi na nga ba dito kita matatagpuan? Maring Rosalina, anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako hinahanap? Lourdes, alam mo kung bakit ako naririto. Sinuway mo ang bilin ko sa'yo. At ang masama pa ay hindi mo sa akin sinabi na nabigo ka. Itinago mo ito hanggang sa naging ganito na kagrabe ang lahat. Ano bang sinasabi mo, Maring Rosalina? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kaya pakiusap, iwan mo na ako. Umalis ka na. Lourdes, makinig ka sa akin. Ang pinakamatandang tao sa pamilya ko, si Kakamuding. Siya ang nangangalaga ng isinumpang langis na pinahiram ko sa'yo. Oh, tapos? Naramdaman niya ang matinding kaguluhan dito. Alam niya na nabuhay ang bangkay ng anak mo. At alam niya na delikado yun para sa inyong lahat. Pumunta ako rito para balaan ka at para tulungan ka na rin na tapusin ang lahat ng ito. Maring Rosalina, ayokong makinig sa'yo. Umalis ka na. Hindi ako papayag na paghiwalayin mo kami ng anak ko. Lourdes, hindi mo anak ang kasama mo kundi isang demonyo. Kung may kaunting kaisipan pa si Karina sa katawang iyon, patahimikan na natin siya ngayon. Kailangan nating humingi ng basbas kay Kakamuding. Tapos susunugin natin ang puntod ni Karina. Pero bakit? Dahil doon lang matatahimik ang kaluluwa niyang pinababa mo sa impyerno. Tama na! Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Itinuro ko sa'yo ang ritual dahil akala ko'y makakatulong yun sa'yo. Hindi ko akalain na magiging malala katulad nito. Totoo kaya ang sinasabi ni Maring Rosalina? Demonyo na talaga kaya ang kaharap ko at hindi na ang aking anak. Nay? Karina? Nay? Anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit ka nangingisay? Nay, nagugutom po ako. Gusto na naman kumain ang katawang ito. Ayoko na. Baka hindi ko na makontrol ang katawang to, Nay. Halika, anak. Kumain ka. Meron pa akong mga karne na binili para sa'yo. Halika na. Huwag kang lumapit. Anak. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hahawakan. Ariko! Anak! Ako ito ang nanay mo! Ako ito, anak! Oh, Diyos ko! Ang daming dugo na lumalabas na nasugat ang braso ko. Nay, sorry po, Nay. Ilayo niyo na po ako dito. Baka sa susunod kaya naman ang masaktan ko pag hindi ko na makontrol ang katawan ko, Nay.
sana nakita ko sa kusina. Pinapakain ko kaso naman nagtatakbo dito sa labas. Sayang naman tong ginawa kong pagkain, oh. Mingming! Asan ka? Mingming! Ay! Ayun ang pusa! Aba, parang gusto mo makipaglaro sa akin, ah. Sige, maglalaro tayo, Mingming. Ito, may pagkain ako para sa'yo. Uy, nasan ka na? Huh? Ano yung tunog na yun? Nakakatakot naman. Mabuti pa, bumalik na ako sa loob ng bahay. Baka hinahanap na ako ni Lolo Ruben. Psst! Jepoy. Huh? Sino kaya yun? May tao po ba dyan? Psst! Jepoy, nandito ko. Dito sa bodega. Teka. Ikaw si Tita Karina. Ano pong ginagawa niyo rito? Di po ba patay na po kayo? Dapat po nasa heaven na po kayo. Baka pumulto lang kayo, ha? Mukha ba akong patay? Umulto sa paningin mo? Lika, maglalaro tayong dalawa. Maglalaro po? Ano naman po lalaruin natin, Tita Karina? Magtatago ka dito sa bodega. Pag nahuli kita, taya ka na. Maring Rosalina, buti at dumating ka para tulungan ako. Pasensya ka na sa inasal ko noong nagkita tayo. Ayos lang, Lourdes. Ang mahalaga ay matapos na ang gulong ito. Para matahimik na rin ang kaluluwa ni Karina at makabalik na siya sa paraiso. Eh, teka. Hindi ka ba hahanapin ni Pareng Ruben? Nagpaalam ako na makikipagkita ako sa'yo. Ay, sandali ha. Ay, paano ba yung sugat na nakabenda sa braso mo? Mukhang malaki yan ah. Wala ito, Maring Rosalina. Wala ito. Kumpara sa sakit na nararamdaman ng anak ko ngayon. Iniwan ko siya sa bodega sa likod bahay namin. Doon niya gustong magtago. Kagagawan ba yan ni Karina? Ha? Sinugod ka ba niya? Naku, nagsimula na sigurong nakawin ng demonyo ang katinuan niya. Sinabi sa akin ng anak ko na nahihirapan na siyang kontrolin ang katawan niya. Na tila ba may sarili yung isip. Gusto lagi pumatay at kumain. Nung minsan nawalan siya ng kontrol sa sarili. Para siyang isang mabangis na hayop na sinugod ako. Namumula at nanilisik ang mga mata niya. Sinasabi ko na nga ba? Maring Rosalina, noong gabing nasa sementeryo ako at narinig ko boses ng anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na idilat ang mga mata ko. Gusto kong makita si Karina ng buhay, kaya sinuway kita. Pag-uwi ko, doon ko nakita si Karina. Pero hindi nagtagal. Unti-unting naaagnas ang katawan niya. Nagugutom siya, pero ayaw niyang kumain ng kahit na ano. Hanggang sa pumatay siya ng mga hayop at kinain ng mga yon. Nakita ko kung paano unti-unting bumalik sa dati ang sigla ng katawan at balat ng anak ko. At halos maging normal na siya nang nakakakain siya ng laman ng tao. Simula nun natakot na talaga ako sa mga pwedeng mangyari sa pamilya ko at sa mga taong malalapit sa amin. Eh kaya nga pupunta tayo ngayon kay Kakamuding para wakasan ang lahat ng ito. Nasa malapit lang siya at hinihintay na niya tayo. Si Ruben tumatawag. Sandali lang. Hello? Ruben? Anong sabi mo? Paano nangyari yun? Bakit nagpunta siya sa likod bahay? Sige, babalik na ako dyan. Oh, ano nangyari? Maring Rosalina, kailangan ko munang umuwi. Ay, bakit? Ano bang problema? Mare, nawawala ang apo kong si Jepoy. Nawawala siya.
Baka may nangyari na sa kanyang masama. O Diyos ko. Diyos ko, baril yun. At nanggagaling sa likod bahay namin kung saan naroroon ang bodega. Kailangan kong magmadali eh. O Diyos ko. Sino ka mang halimaw ka? Lumabas ka rito! Kung ayaw mong paulanan kita ng bala! Diyos ko. Mark! Huwag! Huwag mong gawin yan, anak! Nay! Nay! Ano po ba yung sinasabi nyo? Nakita namin ni tatay si Jepoy sa loob ng bodega na walang malay. Tapos may kung anong halimaw ang nasa loob. Madilim kaya hindi namin makita ni tatay ang itsura niya. Pero sigurado kung hindi tao yun. Teka muna. Nasaan si Jepoy? Okay lang ba ang apo ko? Ayos lang si Jepoy. Nakatulog lang siya kaya dinala ko na muna sa kwarto. Mark, eto na ang galon ng gasolina at ang lighter. Halika't sunugin na natin ang buong bodega kesa mabuhay pang kung anong nilalang na yan sa loob. Opo, tay. Hindi! Hindi ako papayag na gawin niyo yan. Nagkakamali kayo. Hindi demonyo o halimaw ang nasa loob. Makinig kayo sa akin. Si Karina yon. Mark, ang kapatid mo yon na si Karina. Lourdes, ano ba sinasabi mo? Patay na si Karina. Wala na siya rito. Patahimikin mo na ang kaluluwa ng anak natin. Nay, tama po si tatay. Nailawan ko ng flashlight ang nilalang na yun at hindi sa tao. Maniwala kayo sa akin. Si Karina ang anak ko ang nasa loob ng bodegang yan. At kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung papatayin niyo siya, patayin niyo na lang din ako. Lourdes, umalis ka dyan! Huwag kang humarang dahil talagang sisilaban na namin ang bodega. Kasama ang demonyong nasa loob na gustong saktan ang apo ko! Tama po si Lola Lourdes. Si Tita Karina po yung nasa loob ng bodega. Jepoy, ba't nagpunta ka rito? Hindi ka pwede rito. Baka mapahamak ka. Tama ang daddy mo, Jepoy. Halika, ihahatid na ulit kita sa loob ng bahay. Mark, Ruben, sandali lang. Bakit hindi natin pakinggan ang bata? Sige, Apo. Sabihin mo sa amin kung anong ginawa sa'yo ng Tita Karina mo. Sinaktan ka ba niya, ha, Apo? Hindi po, Lola. Hindi po ako sinaktan ni Tita Karina. Nakipaglaro lang po siya sa akin. Tapos po, inutusan niyo po ako na itali siya sa poste para daw po hindi siya makagalaw. Nung nagwawala na po siya, pinatulog niya po ako para hindi daw po ako matakot. Ano? Sinabi ko na sa inyo. Ay. Hindi ako nagsisinungaling. Bumalik sa atin si Karina. Pakiusap. Anak, Karina, magpakita ka sa amin. Pamilya mo kami. Hindi ka namin sasaktan, anak! Tay? Kuya Mark? Ako to. Si Karina. Ay, Diyos ko. Karina, anak. Paano nangyari ito? Karina, miss na miss ka na namin. Magpakita ka. Dito lang ako sa dilim, kuya. Ayokong makita niyo ako sa ganitong anyo. Sa wakas, nagkasama-sama tayo ulit. Pero hirap na ako. Palayain niyo na ako. Pakiusap. sa akin. Dala ko na ang banal na langis na makapagbabalik kay Karina sa pinagmulan niya. Makita tayo sa sementeryo. Paano si Karina? Dalhin niyo si Karina sa puntod niya.
bigkisin niyo siya ng mga pinagtali-taling damit niya nung nabubuhay pa siya. Sa ganung paraan ay hindi siya makokontrol ng demonyo na namamahay sa katawan niya ngayon. Sige, Mare. Gagawin namin yan. Lourdes, may malaking kabayaran ang gagawin nating ito, ha? Kapalit ng liwanag na ipinagkaloob mo sa kampo ng kadiliman, kukunin nila ang liwanag na yung nakikita kung isosoli mo na si Karina sa pinagmulan niya. Anong ibig mong sabihin? Makakaya mo bang isakripisyo ang iyong paningin para maayos ang lahat ng ito? Maaari nating hindi gawin ang ritual. Maaari nating paglahuin na lamang si Karina, pero hindi na natin maisasalba pa ang kanyang kaluluwa para hindi mo kailangang mabulag. Hindi. Gagawin ko ang lahat para lang mailigtas ko ang kaluluwa ng aking anak. Aanhin ko ang aking paningin kung alam kong maghihirap ang kanyang kaluluwa. Kasalanan ko ito, kaya handa akong magbayad. Mangyari na ang mangyayari, Maring Rosalina. Handang-handa na ako. Pakiusap, bilisan niyo na. Hindi ko na talaga kaya. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayo. Anong nangyayari kay Karina, Tay? Nanginginig ang katawan niya. Mark, higpitan mo ang tali niya. Kailangan hindi siya makawala sa pagkakagapos para sa ating kaligtasan. Mga wala kayong kwenta! Akala niyo ba may liligtas niyo pa si Karina? Akin ang katawang ito! Akin lang! Diyos ko, Karina, anak, ano nangyayari sa'yo? Anak! Lourdes, magsimula na tayo bago mahuli pa ang lahat. Ipatak mo na itong banal na langis sa puntod ni Karina at banggitin ang panalangin may basbas ni Kakamuding. Tapos ay sunugin mo ng puntod. Oo, gagawin ko na. Kami naman dapat kaming manatiling nakapikit. Magmadali ka, Lourdes. Magmadali ka! Nay, wag po. Gusto ko pa po kayong makasama. Huwag niyo pong gawin yan. Lourdes, huwag kang makinig sa demonyo. Gawin mo na ngayon! Wala ka talagang kwentang ina, Lourdes. Ikaw ang nagdala sa kaluluwa ng anak mo sa impyerno! Ikaw! Ipinatak ko na ang banal na langis. Ngayon naman ay ang panalangin. Reditos erit corpus effusum exterra sepulturae. Reditos erit corpus effusum exterra sepulturae. Reditos erit corpus effusum exterra sepulturae. Ngayon ay susunugin ko na ang puntod. Ito na ang apoy. Mahal kita, anak. Magkikita tayo muli sa damang panahon. Sa ngayon, matahimik na sana ang iyong kaluluwa. Jeboy, anak. Huwag mong iiwanan ng lola mo, ha? Alalayan mo siya pagpupunta na kayo sa kusina para kumain. Opo, Daddy. Simula po nung wala nang nakikita si Lola Lourdes, ako naman na po talaga yung guide niya. Di ba po, Lola? Oo naman, Apo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. At narito kayo para alagaan at alalayan ako sa madilim na yugto ng buhay ko.
1 taon na ang nakalipas. Lola, bakit nga po pala maraming pagkain ngayon at maraming dumating para magdasal? Kasi ang araw na ito ay death anniversary ng Tita Karina mo. Ah, ganun po pala. Ang sigla ng apo natin, Ruben. Noong nakaraang taon lang ay halos gumuho ang mundo natin sa ganitong mga araw. Oh, Lourdes, tama ka. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang isang panaginip lang dahil tulad ng mga alaalang yon, lumipas din ang mga kaganapan ng walang naiwang katunayan. Oo. Nalilimutan ang lahat. Pero hindi ang alaala at pagmamahal natin sa ating anak. Tama. Sana ay masaya at mapayapa si Karina. Saan man siya naroroon.